Unang araw ni Sandra sa bahay ni na Leonardo at maganda ang gising niya. Siguro dahil ngayon na lang ulit niya naranasan na matulog sa ganon kalawak na silid. Di man yun kasing yan ang kwarto niya sa mansyon nila, masasabi niyang mamahalin din lahat ng naroon sa loob noon. Kung tutuusin, mansyon na ring maituturing ang bahay na yun ng binata. Di pa lang niya natatanong kung ba't parang sobrang yaman naman ito para sa isang general manager lang ng farm. Sa bagay, nabanggit na nga pala sa kanya ni Leonardo na namana daw nito sa foster parents sa mga ari-arian na yon. Paglabas niya ng silid, balak sana ni Sandrang silipin si baby Trisha sa kwarto nitong katabi lang na inuukupan niya. Ngunit biglang naramdaman niya ang mga kamay na humawak sa kanyang braso. Muntikan siyang mapasigaw sa gulat at nang yumakap to sa kanyang likod at naamoy niya ang pamilyar na pabango, sakalang siya nakabawi sa pagkagulat. Di na niya kailangan pang alamin kung sinong yumakap na yon sa kanya. Automatikong bumilis ang tibok ng puso niya at nagustuhan niya yon. Nagawa niyang humilig sa malapad nitong dibdib sa halip umiwas. "Good morning." Malambing na bati sa kanya ni Leonardo. Sabay siksik na mukha nito sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. And then he kissed her neck. "Kamusta ang tulog mo? Namiss mo ba ako kasi hindi mo ako katabi?" Pinamulahan siya ng mukha. Mabuti na lang nakatalikod siya rito kaya hindi niya yon ipinahalata. Idagdag pa, mainit itong hininga na dumadampi sa kanyang balat at rason para lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. "You're wrong. Ang sarap nga ng tulog ko eh." Kontra ni Sandra para labanan ang nararamdaman niya. Kahit aminado siya sa kanyang sarili tungkol sa espesyal na damdamin niya para kay Leonardo, nahihiya pa rin siyang iparinig yun dito. Nangingibabaw pa rin ang pride niya. "So hindi mo ako na-miss?" Sagot nito sa pinalungkot na boses. Bakas doon ng konting disappointment. Agad siyang nag-isip ng pambawi dahil hindi niya rin nagustuhan ang reaksyon ng iyon ng binata. Sino ba naman kasing hindi mapapasarap ang tulog? Napaka-fresh itong lugar niyo kahit nasa gitna ng bayan. Tapos kitang-kita pa sa bintana kung napakagandang Mount Banahaw. Umikot si Leonardo paharap sa kanya, ngunit nanatili ang mga braso nito sa pagpulupot sa bewang niya. "Kung ganon, payag ka nang dito ka na lang? Para maging mommy ni Trisha? At maging asawa ko?" Anito sabay kindat sa kanya. "Para lang sa contract?" Pataray na sagot ni Sandra. "Ano sa tingin mo magiging reaksyon ni baby Trisha kapag nalaman niyang tungkol doon? Na hindi naman pala ako forever magiging mommy niya kasi may expiration din once na-expire ang contract ko sa farm." "Eh di, gawin nating totoo. Yung hindi lang dahil sa contract," bulong ni Leonardo. "Marry me and be a mother to baby Trisha forever." Mabibigyan natin siya ng kapatid na makakalaro at makakasama niya habang lumalaki. Namula na naman yata ang buong mukha niya dahil sa walang ligoy na deklarasyon na yon ng binata, na para silang magnobyo at normal lang na mangarap to ng ganon. "How? You're not even my boyfriend?" Aniya. "I know. Kaya nga nag-leave muna ako sa farm para madala ka rito at maligawan. Di kasi tayo makapag-focus doon dahil ang dami ng trabaho at syempre para makilala mo na rin si baby Trisha." Nakangangalang si Sandra habang nagsasalita si Leonardo. Nabingi yata siya sa mas lumakas pang tahip ng kanyang dibdib. "Liligawan mo ko? Are you kidding me? Kasi kung nagpapatawa ka lang, then you're not being funny." "No, I'm not." Puno ng kaseryosohan at ang ganito, sabay iling. "I'm serious, Cassandra. Yon talaga ang totoong plano ko kung ba't kita inuwi dito sa bahay ko. Gusto kong makasama ka at maligawan ng seryoso." She let out a soft chuckle. "I don't believe you, kasi as far as I know, niligawan mo lang isang tao if you really like or love him." "Shh! Ano sa tingin mo? Bakit kita liligawan? Mahirap bang paniwalaan kung sasabihin ko sa'yo na gusto agad kita nung una pa lang kitang nakita 3 years ago? I tried to forget you, pero paano mo nga ba makakalimutan ang taong mahal mo na?" Kunot ang noong tiningnan niya ang binata. 3 years ago? Ano bang pinagsasabi mo? Kailan lang tayo nagkakilala, diba? Bumuntong hininga si Leonardo at sinapo ang kanyang mukha. Titig na titig to sa kanyang mga mata. "Matagal ko na sanang gustong sabihin sa iyong totoo, Cassandra, pero naunahan ako ng takot na baka magalit kang lalo sa akin at lumayo ka. Listen to me, amor." Saglit tong napabikit pero humigpit ang pagkakasapo sa mukha niya na para bang humuhugot ng lakas na loob para aminin ang anumang gustong aminin ito sa kanya. Samantalang kabado naman si Sandra habang hinihintay niya ang iba pang sasabihin ng binata. Hindi niya mawari kung bakit kinakabahan siya ng ganon. "Cassandra, ako ang lalaki na kilala mo noon sa bar 3 years ago. I went there to get revenge."
Gusto kong paghigantihan ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid kong si Celeste at ang taong ay walang iba kundi ikaw. Nanlaki ang mata ni Sandra sa mga narinig mula kay Leonardo. Para yung bomba na sumabog sa kanyang harapan. She didn't know what to say. Pakiramdam niya ay nalunok ang kanyang dila. Nahihirapan ang utak na iproseso ang mga nalaman. Sabi na nga ba tamang hinala niya na alam na ng binata na siyang babaeng inaasasan nitong dahilan ng pagkamatay ni Celeste. Ngunit kailanman hindi niya inisip na ito rin ang lalaki na naka-one night stand niya noon sa bar. Kaya ba siya nakakaramdam ng pamilyaridad sa tuwing magkasama silang dalawa? Lalo na kapag naghalikan silang dalawa. Ramdam niya ang panginig ng kanyang mga kalamnan bago niya nabawi ang sariling boses. Umiling siya kapag kuwan. No, that's not true. Kahit ang mga boses ni Sandra, ramdam din niya ang pangangatal. Kahit anong pilit niyang isiksik sa kanyang isipan. Namaniwala sa mga sinasabi nito hindi niya magawa o baka hindi lang niya matanggap. Hindi matanggap ng puso niya kasi feeling ni Sandra ang mga sandaling iyon na isaan siya ni Leonardo ng 2 beses. 2 ulit itong napaglaruan ng feelings niya. Imagine, ang 3 taon niyang hinanap matagal na pala niyang kaharap. Hindi niya ma-imagine kung paano siyang pinagtatawanan ni Leonardo sa mga panahong nagbabangayan pa sila noon. Akala ko noon kapag nakuha ko ng gusto ko sa'yo, na ipaghiganti ko ng pagkamatay ni Celeste. Sa pamamagitan man lang noon makabawi ako sa ginawa mo sa kanya. Sa halip, wika ng binata. Di nito pinapansin ang pag-iling-iling niya at ang hirap niyang maniwala at pinagpatuloy ang pagpapaliwanag. Pero mali ako. Dahil kung kailan lumayo ako sa'yo, saka ko naman na-realize na hindi lang pala simpleng pagkagustong nararamdaman ko sa'yo ng gabing iyon. Sabihin mong corny ako pero na-love at first sight ako sa'yo that night. Kasi since then, hindi ka na mawala pa sa isipan ko. I know matagal mo akong pinahanap pero lahat ng yon hinarang ko para lang hindi mo malaman kung sino ba talaga ako. Hindi ko kasi kayang humarap sa'yo dahil hiyang-hiya ako sa ginagawa ko. At higit sa lahat, hindi pa handa ang puso kong mahalin ang tao na may malaking atraso sa kapatid ko. Pero katulad nga na sabi ko sa iyo kanina, pinatawad kita sa puso ko bago ka pa man nalaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Celeste. Mahabang pahayag ni Leonardo na puno ng emosyon na hindi naman pala ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Nalaman ko yon pagkatapos ko magpa-imbestiga ulit dahil hindi ako matahimik at hindi matanggap ng puso ko na habang buhay kitang kamumuhian. Doon lang tumigil si Sandra ng pag-iling. Nakuha niyang mali ang kanyang atensyon. Sino kung gano'n ang pumatay kay Celeste? Ang ex-professor ba namin na siyang totoong nambuli sa kapatid mo noon at ipinagtanggol ko lamang siya? Di napigilan ng dalagang aminin din ang totoo. Nakakuyom ang mga kamay niya. Kahit hindi niya tinanggap noon ang pakikipagkaibigan na si Celeste sa kanya, naging mabuting tao to sa kanya at yun ang nililingon niya ngayon. Kaya hindi rin niya patatawarin ang taong may kakagawan sa yumaong kapatid ni Leonardo. Binuli ba siya ulit ng teacher na yun ang hindi ko nalalaman? She gritted her teeth. If that was true, then she will make sure na pagbabayarin niya ang professor na iyon. Lalo pat may isang baby tear siyang naulila ni Celeste. Leo, tell me, sinong gumawa nun sa kapatid mo? Hinawakan niyang mahigpit ang magkabilang braso habang may pagsusumamo na sabihin ito sa kanya ang mga gusto niyang malaman. Bakas din ang matinding galit sa mukha ng binata na umiling ito. Hindi ikaw o sino mang teacher ang totoong dahilan kung ba't nag-suicide ang kapatid ko, Cassandra. Ayon sa sulat na iniwan niya, tuli ko nang napasakamay. Ang boyfriend niya at ama ni Baby Trish ang dahilan kung ba't pinili ng kapatid kong tapusin ang buhay niya. Niloko raw siya ng lalaking yon, ipinagpalit, at iniwan matapos malamang nagdadalang tao siya. Hindi nakayanan na Celeste ang sakit ng ginawa sa kanya ng hayop na yon, kaya hindi na siya pumasok o kahit kumontak man lamang sa akin. Pinagtataguan ko siya tuwing dinadalaw ko siya sa apartment niya. Itinatago niya palang pagbubuntis niya. Pinipilit lang niyang mabuhay para daw kay Trisha kaya't nung kabuwanan niya na at nailabas ng anak niya, doon niya naisipang magpakamatay para daw matapos ang lahat ng paghihirap ng puso niya. Namula ang paiyak ng mga mata ni Leonardo habang kinakwento nitong masakit na pinagdaanan ng kapatid. Namalaya na lang din ni Sandra na tumutulo na pala mga luha niya. Kahit siya man muling naantig kay Celeste dahil sa sinapit nito. Who was that guy and where is he? Napatiimbagang siya. Kung kaharap lang niya ngayon ang lalaking yon, baka kung ano nang nagawa niya. Nasingil mo ba sa kanyang hustisya na ginawa niya kay Celeste? Ilang sandaling hindi nakakibos si Leonardo. Wala na rin siya. Nagpakamatay din siya pagkatapos niyang malaman ang nangyari kay Celeste.
Totoong minahal naman daw niya ang kapatid ko. Natakot lang siya nun sa responsibilidad ng malamang buntis ang kapatid ko dahil nga pareho silang mga bata pa. Umawang ang bibig ni Sandra. You mean, uli lang lubos na talaga si Baby Trisha? Puno ng kalungkutan na tumango ang binata. Kaya nga inangkin ko na ngang talaga siya na sarili kong anak kasi ayokong lumaki siyang walang kinikilalang magulang. Gusto ko pa rin lumaki siyang normal na bata at di maranasan ang naranasan namin noon ng mommy niya na maagang naulila sa magulang. Tila nanghihinang napasandal sa pader si Sandra. Lalo siyang naawa para kay Baby Trisha. Feeling niya nadudurog ang puso niya para sa bata. At para kay Leonardo, hindi rin niya mapigilang humanga dito dahil sobra-sobrang pagmamahal nito sa kapatid at pamangkin. Di lahat ng lalaki lalo't binata, ganon kung mag-isip. Pinunasan niya ang mga luhang bumagsak sa kanyang mga mata. Gamit ang likod ng kanyang palad at puno ng paghanga, tinitigan ang binata. Kaya siguro nagkagusto ako sa iyo ng ganito kasi alam ko deep inside, mabuti kang tao. Mali lang pala ako ng pagkakakilala sa iyo nung una because in fact, you are a good man. Kaya't siguro din naghintay ako na matagal sa pagbabalik mo noon kahit alam kong walang kasiguruhan. Maramdaming pag-amin din ni Sandra sa wakas. I know. At sorry din kung pinaghintay kita. Alam ko ring mali ang ginawa ko, dapat pinanindigan ko yung nangyari sa atin noon sa bar. May pagsisisi sa mga matang paliwanag ni Leonardo matapos nitong marinig ang paliwanag din ni Sandra. Akala ko kasi gusto mo lang akong paghigantihan kaya pinapahanap mo ko. Knowing you. At ikaw na nga rin na nagsabi na lintik lang walang ganti sa'yo. Napasimangot si Sandra. Kung alam ko lang kung ano nasaktan at na-frustrate dahil sa hindi kita nahanap kahit ginawa ko naman ang lahat. Nang dahil sa iyo kaya't pinigilan kong sarili kong mahulog sa isang Leonardo Villarreal dahil alam ko sa puso kong hanggang ngayon love ko pa rin ang lalaki na ka-one night stand ko nun sa bar. Di alam ng dalaga kung tama ba tong pag-amay na ginagawa niya. Posible rin kasing pinapaikot lamang siya ng binata at parte pa rin ng paghihiganti nito ang mga yon. Dahil ang totoo, hindi pa rin ito naniniwala na talagang inosente siya sa nangyari sa kapatid nitong si Celeste. But her heart could not stop beating so fast while staring at his eyes. Nakikita niya ang matinding emosyon sa mga matang yon na tila tumatagos sa puso niya. Punong-puno ng kaseryosohan ang mukha nito. Paano nga ba niya hindi paniniwalaan ang unang lalaki nagturo sa kanya para lumambot ang matigas niyang puso at natutong magmahal? Mahal mo rin ba ako, Cassandra? Masuyong tanong ni Leonardo. Sinapo ang kanyang kanang pisngi para direktang titigan siya sa mga mata. Kasi ako, oo. I love you so much, kaya't nagtataka ka siguro kung ba't palagi kitang tinatawag na mi amor. Kasi ikaw ang mahal ko. Ang nag-iisang babaeng mahal ko. Dati, okay lang sa akin na mahalin ka kahit hindi mo alam. Pero ngayon gusto kitang maging girlfriend at maging asawa, Cassandra. Simula nang dumating ka sa farm at nakasama na kita, na-realize kong hindi pa pala ako okay sa mahal lang kita. Hindi ko naman hingin sa'yong mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Chance is enough for me, mi amor. I mean, just give me a chance. Nakatulala lamang si Sandra kay Leonardo habang nagtatapat to ng pag-ibig sa kanya. Di pa rin siya makapaniwala. Paanong panaginip pa rin ang lahat ng to? Pero ang lakas ng tibok ng puso niya. Wala itong tigil sa pag-eratiko. Kasabay nun ang kasiyahang ngayon na lang ulit naramdaman ng dalaga. Why me? I mean, sa dami ng mga babaeng po pwede mong ipagmalaki. Like Iris. Seryosong wika ni Sandra pagkatapos. Hindi tulad ko na posibleng madami ka lang sa dami kong gulong pinasukan. Sa dami na nakaaway ko na ayoko madami ka rin, Leo. Kahit si Daddy sumuko na nga sa akin eh. Dahil hindi totoong love ang nararamdaman kong to sa'yo kung susukoan na agad kita dahil lang doon sa mga sinabi mo. Unti-unti sumilay ang simpatikong ngiti sa kanya mga labi. I really love you, that's why I want to help you, Cassandra. Tutulungan kita para bumalik sa dating ikaw. I know na magagawa mo yun dahil hindi ka naman dating ganito, hindi ba? Naniniwala ka talaga na kaya ko bang maging mabuti sa kapwa ko? Of course. Gwapong tumango si Leonardo at ngumiti sa kanya. Sapat ng patunay ang ginawa mong pagtatanggol sa kapatid ko noon. Kaya nga sising-sisi ako matapos kong mabasa ang isa pang letter na iniwan niya, kung saan niya kinuwento lahat-lahat ng mga nangyayari sa kanya noon habang nag-aaral siya sa Maynila. Hindi ko yun makakalimutan. Di napigilan ni Sandra ang mapangiti. Ngayon na lang niya ulit naramdaman na masayang pakiramdam kapag nagawa ka na mabuti at na-appreciate iyon.
Hindi ko lang talaga kaya makita ang mga nerd na inaapi. Nakikita ko ang dating sarili ko sa kanila. She explained again. So, that's why. Ang sabihin mo, mabuti ka pa rin talagang tao. Ayaw mo lang maging biktima ulit at iniisip mo na walang magtatanggol sa'yo kahit ikaw na lang pumoprotekta sa sarili mo. Naginginig na sabi ng binata. Napailing na rin si Sandra habang di mapigilan ang mapangiti. But deep inside her heart, parang may nasagi sa sinabi niyo ng binata. Siguro nga, totoo ang sinasabi nito at matagal na niyang alam yon, pero ayaw lang niyang aminin sa sarili niya. Tama ba ako o hindi? Tinaasan siya nito ng 2 kilay pero nakangiti pa rin ako. At nabanggit mo rin sa akin noon ang tungkol sa lola mo, di ba? Noong sinabi mo pa lang sa akin na miss mo na siya at mahal na mahal mo na siya kaya gusto mo siyang balikan balang araw? Doon pa lang ay nakita ko na kung gaano ba kalambot ang puso ng isang Micaela Cassandra Mondragon. Ang hirap lang paniwalaan, hindi ba? Kahit ako nga sa sarili ko ayoko maniwala na malambot pa rin pala ang puso ko pagkatapos ng mga masasakit na pinagdaanan ko noon. Ang masasakit na pangyayari yon ang nagturo sa akin para maging ganito. Leo, you know I've been through a lot. Napuno ng simpatya ang magagandang pares ng mga mata nito na titig sa kanya. Pangako, simula ngayon, hindi mo na mararanasan pa ang lahat ng yon. I will always be there for you, mi amor. Ako munang pahirapan o saktan nila bago ikaw. Di niya maintindihan kung bakit bigla na lamang uminit at namasa ang kanyang mga mata. At bago pa man siya tuluyang mapaiyak, naramdaman na lamang niya. Lumapat na sa mga labi niya ang labi ni Leonardo at buong suyong hinalikan siya. Unti-unti siyang napapikit para damhin ang matatamis itong mga labi. Corny mang sabihin pero feeling niya, idinuduyan ng kanyang puso ng mga sandaling iyon until she found herself kissing him back after she wrapped her arms around his nape. At tulad ng madalas na nararamdaman ni Sandra sa tuwing naglalapat ang kanilang mga labi ni Leonardo, damang-dama niya ang sensasyon na dumadaloy sa kanyang mga ugat at umaalipin sa buong sistema niya dahil sa mga halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Ang pinagkaiba nga lang ngayon, hindi niya naiisipin na kaya lamang siya hinahalikan ng binata ay dahil sa pagnanasa sa kanya at dulot din ng inat ng katawan. Kundi bugso ng kanilang mga damdamin na nagtulak para humantong sa mas mainit pang paglalabanan ng mga labi. Saka lang niya napagtanto na nakabalik na pala sa silid na inuukupan niya. Nakaramdam siya ng kahungkagan nang biglang tinigil ng binata ang paghalik sa kanya kung kailan nasa kalagitnaan na sila ng pag-iinit. Mahal mo rin ba ako? Seryosong tanong nito sa kanya kapag kuwan. Sa tingin mo? May bahid ng iritasyon na tanong din ng dalaga. Nasa kasarapan sila ng halik tapos tumigil ito para lang itanong iyon. Are you numb? O kunwari ka lang na hindi mo nararamdaman? Kasi hindi naman ako sasama sa iyo rito at papayag ng gantong setup kung simpleng lost lang ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto ko pa rin marinig mismo sa'yo. Nangiting katwiran ni Leonardo. Para kiligin ka? Sige nga, oo. Binitin niya sandali ang huling sinabi nito at natawa siya nang makita ang tila naiinip na reaksyon ng binata habang naghihintay sa idurugtong niya. Yes, I love you too, Leo. Okay na ba yon? Biro niya ngunit may bahid ng katotohanan. Nope. Nangislap ang mga mata na umiling ito. Mas okay tong gagawin ko. He answered before he reached for her lips and kissed her on the lips. Di naman nagpatumpik-tumpik pa sa damdamin niya si Sandra. Muli niyang itinugon ang halik na iyon at mas mainit pa kaysa sa mga pinagsaluhan nila kanina. Hanggang umabot sila sa punto na hindi nila mapigilan ang pagsiklab ng kanilang mga damdamin at nanaig ang init ng kanilang pagmamahalan. Feeling ni Sandra tatakasan siya ng ulirat sa sobrang panghihina na mag-orgasm siya at sa tingin niya, yun ang huling ibubuga niya. Kulang na lang ibagsak niya ang katawan sa kalapit na kama. Parang babagsak na talaga sa sahig ang katawan niya, ngunit maagap ang mga braso ni Leonardo sa pagsalo sa kanya. Binuhat siya nito pabalik ulit sa kama. Inihiga siya nito at saka naman to humiga sa tabi niya. Kapansin-pansin na mas naging masigla pa si Leonardo kahit mukha tang mas pagod kesa kanya. Namumuo ang pawis ito sa noo at naliligo na rin sa pawis ang buong katawan nito. Sa kabila ng nararamdamang matinding antok at pagod, nagawa pa ni Sandrang punasan ng kanyang palad ang pawis ito sa noo and that made him smile even sweeter.
You want another round? He asked teasingly nang dumampi ang kanyang kamay sa matigas itong tiyan para tuyuin din ang pawis itong umagos doon. Of course, but I'm tired and I want to sleep, she answered while smiling. Tsaka kusang pumikit ang kanyang mga mata dahil ayaw nang papigil ang kanyang mga talukap. Okay, you may sleep first, mi amor. Kaya ko pa namang maghintay na ilang minuto. Puno ng kapilyuhang wika ni Leonardo bago siya nito kinabig at pinaunan sa matipuno nitong braso. Bago tuluyang lamunin ng antok, naramdaman pa ni Sandra ang pagyapos ng matigas itong braso sa kanya at ang paghalik nito sa kanyang bunbunan habang tinapik-tapik ang likod niya para mapahimbing ang tulog niya. I love you. Di siya sigurado kung narinig ba niya yon na sinabi ng binata o kasama na sa panaginip niya. Ngunit alinman doon sa dalawa sigurado si Sandra, nagpangiti sa kanya habang natutulog. Parang dinuduyan ang kanyang pakiramdam sa sobrang sarap at ang kasiyahan sa kanyang puso'y walang pagsidlan. Pumayag siya noon itapon dito ng kanyang ama para may mapatunayan, pero hindi niya akalain ang pag-ibig na matagal niya nang hinihintay ang matatagpuan niya. At isang bagay ang napatunayan ni Sandra habang nasa piling siya ni Leonardo, na hindi naman pala ganon kalupit sa kanya ang tadhana dahil may nilaan pa rin tong natatanging pag-ibig para sa kanya. May mahihiling pa ba siya? Kapwa sila ni Leonardo na habil ang hininga ng maghiwalay kanilang mga labi, pawisan ng mga katawang nakahiga sa kama. Kakatapos lang nilang magsalo sa init na tagpo at hindi na matandaan ni Sandra kung ilang beses nag-isa ang kanilang katawan sa umagang yun lamang. Isang buwan na rin siyang nanatili sa bahay nito at isang buwan na rin ang kanilang opisyal na relasyon at ang tanging masasabi lang ni Sandra, masaya siya sa piling ng binata. Sobrang saya. Idagdag pa ang presensya ni Baby Trisha na sa maiksing panahon natutuhan na rin niyang mahalin. Ganon din ang bata sa kanya. Katunayan hindi na nga ate ang tawag nito sa kanya, kundi Mommy Sandra na. Sa loob na isang buwan na pagiging girlfriend kay Leonardo at inainahan kay Baby Trisha, di na malayan ni Sandra na unti-unti na pala siyang nagbabago. Napansin niya na parang bumabalik na siya sa dati, yung Sandra na mabait, mapagpakumbaba at may respeto sa kapwa. Siguro dahil pinilit din niyang maging mabuting tao para maging magandang ehemplo kay Baby Trisha. Ayaw niya na habang lumalaki ito'y makikita nito ang pagiging arugante niya at baka tularan. Gusto ng dalaga kahit wala na si Celeste, mamamana pa rin ng anak nito ang kabaitang taglay. Doon man lang makabawi siya sa mga kabutihan na ipinakita nito sa kanya noon na hindi rin niya nasuklian. Malayo yatang iniisip ng mahal ko. Malambing na untag sa kanya ni Leonardo. He cuddled her waist while his face was pressed against the hollow in between her neck and shoulder. Naramdaman niyang mainit itong hininga na tumatama sa kanyang balat at ang mga labi nitong kinukuskus nito roon. Panaka-naka din itong pinaliliguan ng mumunting halik ng kanyang leeg at balikat. Feeling ni Sandra matutunaw ang kanyang puso sa posisyon nilang yon ng nobyo. Isang buwan pa lang simula na matagpuan niya sa wakas ang lalaking matagal nang hinahangad ng kanyang puso, pero pakiramdam niya parang antagal-tagal na nilang dalawa. Ramdam niyang sobrang mahal na niya si Leonardo at handa na siyang magbago para maging karapat-dapat dito at kay Baby Trisha. Iniisip ko lang na kung buhay lang sana si Mommy ngayon, may papakilala sana kita and for sure magugustuhan ka niya. Inalis niya ang kanyang mga mata mula sa pagkakatitig sa kisame at binalingan ang nobyo. Kaya lang, wala na siya eh. Wala na rin dito sa Pinas ang lola ko kaya't wala akong pamilya na maihaharap sa iyo. Unlike you na may Baby Trisha pa, malungkot na sentimiento niya. Damang-dama rin niya ang kalungkutan na iyon na tumatago sa puso niya. Yung daddy mo, biglang sabi ni Leonardo na ikinagulat niya. Ayaw mo ba ako ipakilala sa kanya? Nang maalala ni Sandra na inamin na nga pala niya sa nobyo, ang tunay na pagkakakilanlan ay saka lamang siya nakabawi sa pagkagulat kung bakit alam nito ang tungkol sa kanyang ama. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kami in good terms ni Dad. I still hate him for cheating Mom. Pati na rin yung paglayo niya sa akin kay Lola. Hindi ko yan mapapatawad, Leo. Tapos dadagdagan mo pa na tinapon niya ako sa bukid ni Luis. Parang di niya ako anak kung parusahan niya ako ng ganon. Wala naman akong masamang ginawa bukod sa pagtatanggol ko sa sarili ko. Napatiimbagang si Sandra nang maalala ang ama.
Kaya hindi niya deserve na makilala ang taong tulad mo dahil unang-una, magkaiba kayo. Ikaw, mahal na mahal mo ang family mo at hindi mo sila iiwan. Kahit ano man na mangyari, but my dad, manloloko siya. Paulit-ulit niya kaming niloko ni mommy noon para lang sa mga babae niya. Kaya hate ko ang mga manlolokong tulad niya eh. Ilang minuto rin na hindi siya nakarinig ng sagot mula sa binata. Naramdaman lang niyang paghugot ito ng malalim na hininga habang nakadikit pa rin sa kanyang balat ang mainit itong mga labi. Di tuloy niya malaman ano bang reaksyon nito. Bagamat naiintindihan naman siya nito nung unang beses, inamin ni Sandra ang galit at paghihinampon niya sa sariling ama. Pero bumawi naman siya sa'yo, di ba? Kahit sabihin man nating hindi sapat ang material na bagay, binigay pa rin niyang lahat sa'yo para na ipakita ang pagmamahal niya. Kapag kuwa'y mahinahong sermon nito sa kanya. Alam kong mali ang paraan niya dahil sinuportahan niya mga maling gawain mo noon. Yun ay dahil mahal ka niya. Ikaw na rin na nagsabi noon na mahina at may sakit na ang lola mo bago ka pa umalis sa poder niya. Kaya siguro kinuha ka ng daddy mo dahil nakita niya na hindi ka na kayang buhayin at alagaan ang lola mo. Gusto kanyang bigyan ng magandang buhay. Iparanas ang buhay na narapat para sa'yo at hindi para ilayo ka sa lola mo. Masuyo nitong hinalikan ng leeg niya. Dahil kung hindi ka totoong mahal ng dad mo, hahayaan kanyang mamuhay nang nahihirapan sa Italy. Pinikit ni Sandra ang kanyang mga mata. Ang totoo niyan, ilang beses na rin niya yung pinaliwanag sa kanya ng lola niya kapag nagkakausap sila sa phone o kaya kapag tinadalaw nila ito. Kahit si Don Matias paulit-ulit ding sinasabi kay Sandra ang mga bagay na yon. Tinatanggihan lamang talaga ng isip niyang pag-intindi dahil sa galit at tinampo ang nangibabaw sa puso niya. Kaya kahit batid naman niyang totoo, pilit niya itong tinitingnan sa maling paraan. Pero ngayon, na si Leonardo na ang nagsabi nun sa kanya. Aminadong dalaga na parang unti-unti nabuksan ang sarado niyang pag-iisip. Naramdaman niyang dahan-dahan ding bumukas ang pintuan ng kanyang puso na matagal niyang sinara para sa kanyang ama. She didn't know why. Siguro dahil nakabukas na rin ang puso niya ngayon para sa isang pag-ibig. Ay yung pagpapadala niya sa akin sa bukid ni Luis. Paano naging love yon kung gusto niya akong pahirapan ng buong taon? Paghihinanakit pa rin ni Sandra. Alam naman niyang di ko kaya mga gawain sa farm. Gusto ka lang niyang matuto sa buhay dahil nakikita niya na naliligaw ka ng dandas. Patuloy ang masuyong paghalik-halik ni Leonardo sa kanyang leeg at balikat na para bang tinutulungan siyang intindihan ng mga bagay na noon hindi niya nakikita dahil sa puot. Baka naramdaman niya na hindi na siya magtatagal sa mundong to at ayaw niyang iwan kang hindi maayos. Kung alam mo lang kung gaano yun kasakit sa isang ama, amor. Naging tatay rin ako kay Celeste noon at kay baby Trisha naman ngayon, kaya't alam ko ang pakiramdam ng dad mo. Mahirap magsisi sa huli, katulad kay Celeste noon. Kung sinunod ko lang sana ang gusto ko noon na wag siyang pag-aralin sa Maynila. Sana buhay pa siya hanggang ngayon at di niya dinanas ang nangyari sa kanila ni baby Trisha. Dahan-dahan nagbaba ng tingin ang dalaga nang maramdaman na matinding kalungkutan at pagsisisi sa boses ng nobyo. Parang kinurot ang kanyang puso. Niyakap niya rito ang kanyang braso at hinalikan to sa ulo para i-comfort. Di mo naman kasalanan ang nangyari sa kanila, Leo. Naging mabuting kuya, tito, at tatay ka sa kanila dahil napalaki mo sila ng maayos. Nakita ko yon kay Celeste noon pero hindi ko lang na-appreciate dahil sa pag-uugali ko. At nakikita ko naman yon ngayon kay baby Trisha. She's a nice girl like her mom. Puno ng sinseridad na wika ni Sandra. Really? At na-appreciate mo na ngayon si baby Trisha? Nangiti ang tanong ni Leonardo. Nangiti ring tumango ang dalaga. Obvious ba? Hook na nga ako sa batang yun eh. Gusto ko nang iuwi sa amin. For sure kasi na mamimiss ko siya ng sobra kapag napahiwalay siya sa akin. Ako, mamimiss mo rin kaya? Kunwari nagkibit lang ng balikat si Sandra. I don't know, maybe. Aniya at saka patagong ngumiti.